Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, yung Kinside, bago po natin panoorin ang video na nagkainitan yung nanay ni Ann Cortez at ni Atty. Topacio. Diba dati kumakailang ang kainitan ni Atty. Topacio ay yung kapatid ni Ann Cortez na si Jasmine Cortez. Ngayon, ang kanyang kainitan naman sa yung kainitan na naman niya, ang nanay ni Ann Cortez. So ang sabi dito ng nanay ni Ann Cortez, ang ginagawa daw ni Atty. Topacio daw ay disrespectful sa kanyang mga anak. So kung ang kanyang mga anak daw hindi daw nirerespeto ni Atty. Topacio, parang ang buong kababayan daw hindi rin nirerespeto ni Atty. Topacio. Kaso lang, bumuwelta ngayon si Atty. Topacio sa nanay ni Ann Cortez. Ito panoorin natin. Nakakaranas ng pambabastos. Narito ang kanyang pahayag. Ngayon, nag-apologize ako sa kanya. Hindi ko po kasi alam na normal para sa inyo na hayaan ang isang babaeng anak post ng ganong pictures. Kasi kung ako po may anak na babae, hindi ko po papayagan na ganon para pagfiestahan ang katawan. Pagkatapos magagalit kayo, tingnan nyo yung comments. Ba't hindi nyo i-report yung mga nagaganon? Sinasabi ko lang, kung pinagnanasahan kayo ay kasalanan nyo kasi you are provoking. Alam mo yung issue na to, alam nyo kung matatandaan nyo, yung issue na to, yung pinanggalingan kay Representative Suntay. Kasi nga napanood ko kasi ang buong Justice Committee hearing doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Kung titignan yung mga kababayan ko, wala naman kasing masama doon na sinabi ni Representative Suntay. Kasi lahat kasi sinasabi ni Representative Suntay ay pagdipinsa doon kay VP Sara tungkol sa mga deser ni VP Sara. Kung matatandaan nyo, di ba sabi ni VP Sara, parang ang sarap niya putulan ng ulo si BBM. So parang nagbigay lang po ng analogy si Representative Suntay tungkol kay Ann Cortez. Pero wala naman siyang ibig sabihin. Kasi nga kapag ang isang tao mayroong ibig sabihin sa isang mga tao rin or pambabastos, iba yung gesture. Walang gesture si Representative Suntay. Wala siyang mga intonation ng boses niya, ganun pa rin. Kasi nga tungkol po yung sa impeachment complaint laban kay VP Sara. So ngayon nagkaroon kasi ng problema. Kasi ang problema lamang doon, nagkataon lang na si Representative Suntay ay DDS o Duterte supporters. Kaya naglipa na yung mga anti-Duterte, mga kakamping dyan, at lalong-lalo na pumunta na kay Ann Cortez, which is si Ann Cortez wala naman sa Pilipinas. So, ipagpatuloy muna natin ito yung diskurso ni Atty. Topacio. At Peter, kinwestiyon rin ni Topacio ang rason ng tulad nilang celebrity sa pagpo-post ng mga litrato. Hindi niya kailangang mag-post ng litratong kababaihan para maramdaman ang confidence sa sarili. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Let's cut the hypocrisy. Ano ba talagang purpose ng pagpo-post ng sexy pictures? Is it not to attract attention, to be admired? Because showbiz personalities thrive on admiration, on... Kasi ang nangyari ngayon, hindi na kay Representative Suntay yung issue. Ang issue ngayon kay Atty. Topacio na. Tapos yung kaaway niya na ngayon, yung nanay ni Ann Cortez, which is sila doon yata sa Uman, o para kung ako nagamit sa Uman sila. So lumaki na yung ng issue kasi nga ang dami na nakikisawsaw. So si Ann Cortez kasi sa simulat sa poll, dahil siya ABS-CBN, kung matatandaan nyo, ay galit na galit siya sa mga Duterte. Ay si Ann Cortez po ay ABS-CBN po siya. Kaya gigil na gigil siya kay Representative Suntay. Kung si Representative Suntay po ay hindi DDS supporter, siguro hindi yan lalabas ang issue na yan. Hindi po magkakalat yan kahit napakalit ng mga bagay. Kaya tignan mo, sino pong makikita mo ngayong ngawa ng ngawa? Yung mga halos ngayon makikita mo sa social media at sa mga mainstream media ay lahat po ay mga anti-Duterte na talagang mga kaaway ni Duterte. Gagaya kay Dilima, mga kabayan Black.
Eh si Ann Cortez, siyempre, paano na rin siya masyado na rin siyang kilala, kaya gano'n siguro, malay mo, mayroong mga prominenteng tao na nakipag-usap sa kanya na talagang bakbakan niya si Atty. Pacio. Opinion ko lang yun, no? Kasi nga bigla siyang bigla siya sumama ng loob niya, kahit humingi ng kapatawaran si Representative Suntay, hindi pwede. So para kung titignan nyo parang lumaki ng issue, pumunta na kay Jasmine Cortez, pumunta na sa kanyang mga magulang, ayun, nakipag-away na. Kasi nga Duterte supporters. Unang-una mayroong mga kakampi si Ann Cortez. Si Ann Cortez kasi siyempre, yung pinagmayabang yan ng mga kakampi niya kasi nga ilan naman ang kanyang followers. Di ba ang followers ni Ann Cortez is 21 million na yata yan ang kanyang followers. Siyempre napakalaking followers na yan. Pero kung tutuusin talaga, kung titignan nyo talaga mga kababayan ko, yung subject, yung pinaka-context po yung usapan doon, tungkol po talaga sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Naging sample lang doon kasi tungkol sa mga iniisip. Kasi kapag daw ang isang tao may iniisip sa isang tao, wala po yan sa batas para, hindi po yung crime daw yan. Hindi yan crime para mapanagot ka sa batas. Yun ang sinasabi po ni Representative Suntay. So, wala naman kahit sinong nakapanood po ng yung buong Justice Committee hearing. Pero ang sinasabi nila, pwede sila magkomento naman doon kung gusto nila magkomento. Pero yung magpapahayag pa sila na parang araw-araw yun ang makikita natin sa social media, pati sa mga mainstream media, parang hindi na nakakatuwa kasi nga talaga ang pinakalitan niya doon, ang pinakadiskurso doon ay laban kay BP Sara. Pero ang nangyayari kasi parang lumalaki na yung lumalala na yung issue tungkol kay Ann Cortez. 'Di ba? Kung makikita niyo tungkol na lang kay Ann Cortez, tignan natin yung sinabi ang totoong sinabi ni Representative Suntay. Ito basahin ko yung kanyang sinabi dito sa ito ang totoo niyang sinabi sa Justice Committee hearing sa impeachment. Ito sabi niya, ito pa ang sinabi ni Suntay. Sabi niya, yung nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Cortez. Ito ba sa Justice Committee hearing nakita ko si Ann Cortez. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na. Nagiinit talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang imagination na lang yon. Kasi nga yun ang sinabi niya kasi dipinsa yung kay dipinsa yung kay BP Sara kasi nga yung desire kasi ni BP Sara, 'di ba, yung putulin yung liig ni BBM. Pero kaya nagbigay si Representative Suntay o biglang nag-viral. Tignan niyo, wala namang napakalaking napakalaking issue doon. Ang pinakalas na sinabi ni Representative Suntay, hanggang imagination na lang yun. O ngayon lumala na kung ano na lang lumalabas. O ngayon na back to you si Ann Cortez, kasi si Ann Cortez, lahat naman kasi pati si Jasmine Cortez, lahat naman kasi ang kanilang binabalandra sa publiko ay lahat naman talaga pasiksi. Kaya talaga hindi maiwasan na meron talagang hindi pabor sa mga statement ni Ann Cortez pati kay Jasmine Cortez. Kasi kung doon dadalhin to sa Osgado, wala naman talaga tong issue eh. Walang issue. Lumaki lang kasi nga kung tutuusin nyo, kasi nga connect sa mga Duterte. Kaya yan muna mga kababayan ko. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, subscribe my channel and like sa aking mga videos.